na talaga akong topic. Di joke. Hindi, tutuloy na lang yun. Ayan, tapos yun nga, okay na ba? Okay na. Kaya yung topic nga natin, yung wonder-working power in the blood. Sabi ni R.A. Torrey, we must know the power of the blood if we are to know the power of God. Yan, kung gusto mo talagang malaman yung kapangyarihan ng Diyos, kailangan alamin mo muna kung gaano ka-powerful yung blood ni Jesus. Kasi, ayan, sabi din dito, our knowing experimentally the power of the word. Alam natin powerful yung word. Alam natin powerful yung Holy Spirit, di ba? Powerful yung prayer. Pero, lahat yun nakadepende on our knowing the power of the blood of Christ. Ganon ka-importante para malaman mo, maranasan mo yung gaano ka-powerful yung prayer. Dapat alam mo kung gaano ka-powerful yung blood. Yan, kaya ganun yun. Tapos, di ba, kumakanta tayo ng Oh, the blood of Jesus. Maraming mga kunwari, di nakakaintindi. Minsan kasi, parang may mga ganun tayong yung habang nag-worship tayo, pag blood song, parang wala lang sa'yo. Kasi hindi mo naintindihan gaano. Yan, at sabi nga yung there is power, di ba, wonder-working power in the blood of the Lamb. Alam mo, powerful siya, yung blood, di ba, dahil sa mga song na naririnig natin, di ba? At may mga, pag pinagpipray din natin yung blood, yan ang Lord, cover us with your blood, and I plead the blood of Jesus, di ba? Tapos, pag ginagamit din natin yung gantong words naman gantong sentence kapag nagre-rebuke tayo, yung be wiped out by the blood of Jesus, di ba? Tsaka yung yung the blood of Jesus is against you, yan. And be washed, or be cleansed with the blood. Di ba? Kapag meron tayo kunwari sa pagkain, sabi nila madumi yung pagkain na to, sabihin mo, Lord, be washed by the blood, ganon. Yan, kaya ito yung mga ginagamit din pang rebuke yung sa taas, di ba? Tapos, ayan, kapag may sakit naman tayo, di ba sinasabi natin, by His wounds, we are healed. Yan, kasi dun sa sugat, di ba, nandun dumanak yung dugo ni Jesus. Ayan, at tandaan natin, yung blood nga, hindi naman to, parang may magic. Kapag sinabi mo, I plead the blood, parang gano'n, hindi to magic, di ba, magical power. Kundi, the power comes from the Lord Jesus Himself. Ang kapangyarihan na kay Jesus, kasi siya yung will act on our behalf. Di ba, habang pinagpipray natin yung blood, doon kumikilos yung Panginoon sa pinagpipray natin. At yun nga, di ba, nagsimula, di ba, yung kay Abraham, may tinatawag ditong Abrahamic covenant. Di ba, bakit ang Diyos, talagang tapat siya kay Abraham na tuparin lahat ng pangako niya? Alam niyo kung bakit? Kasi merong blood covenant sila ng Diyos. Di ba, sabi ni Lord, paparamihin ko lahi mo, pagpapalain kita, ganyan-ganyan. Ang daming pangako ng Panginoon hanggang sa panahon nga ngayon, di ba, tinutupad pa rin ng Diyos yung pangako niya sa Israel. Bakit? Kasi di ba, ang sabi ni Abraham, ayan, di ba, itutuliin niya lahat ng mga lahi nila. Ayun yung ibig sabihin ng blood covenant. Di ba alam natin may blood doon sa bagay na yan. Kaya dahil may blood covenant sila ng Diyos, talagang tutuparin ng Diyos, kailangan niyang tuparin yung lahat ng pangako niya. Kaya tingnan niyo si Abraham, nagkaroon siya ng bagong pangalan. Di ba una ang pangalan niya, Abram. Tapos naging Abraham dahil nga, after nila magkaroon ng blood covenant ng Diyos, naging different man na si Abraham. Tapos, yung Abraham's relationship to the Lord also changed so much. Alam niyo yung sobrang naging kakaiba yung relasyon nila, ang lalim na ng relasyon nila ng Diyos. Kasi tinawag na rin siyang ang Diyos na God of Abraham. Di ba? Naging parang name na ng Diyos yun, God of Abraham. Di ba? Kasi ayan, a blood covenant with God transforms lives. Kaya kapag nagkaroon na tayo ng blood covenant sa Panginoon, di ba, ganun, meron ka ng ugnayan sa Panginoon, talagang ganoon din sa atin. Tutuparin ng Diyos lahat ng promise niya sa atin. At yung Israel, di ba, bakit nagbago yung font ko? Na nga yan. Yan. Tapos yun nga, yung Israelites, bakit sila hanggang ngayon tinutupad ng Panginoon yung mga pangako ng Panginoon sa kanila? Hanggang sa katapusan, itutuparin ni Lord yan. Kasi ang tawag sa kanila ay blood covenant people. Di ba alam niyo naman na every time na lalapit sila sa Panginoon, kailangan magsasacrifice sila ng hayop, kailangan may papatayin na hayop para dumanak yung dugo. Di ba? Blood covenant people sila. Kaya para makita niyo dyan na yung kahit yung panahon ni Moses doon, meron sa Exodus 24:8, sabi doon, Moses took the blood, sprinkled it on the people and said, this is the blood of the covenant which the Lord has made with you according to all these words. Kahit si Moses nung nililid niya, ibalik niyo na lang sa picture. Ayan, kahit nung nililid niya yung mga Israelites na yon. Hindi yan mo na nga. Ayan, tapos yun nga, yung parang habang nililid niya yung mga Israelites, nabanggit din niya yung blood, di ba? Kasi yan ang blood covenant people, yung mga Israelites. At doon nga, sabi nga dito, when we honor our covenant with God, God will honor us. Diba? Kaya yung Israelites, diba, anong sinabi doon? Naglakad kayo ng 40 years, pero yung tsinelas nyo, hindi naman napudpod.
hindi kayo araw-gabi, sa 40 years, hindi kayo nagutom kasi pinakain kayo, nagpadala ang Diyos ng mana. Di ba? Talagang yung damit nyo, hindi nalaspag. Dahil, ganun yung covenant ng Diyos na protektahan kayo, ingatan kayo, bantayan kayo. Kaya imagine niyo, di ba? Bakit ganun ka-faithful yung Diyos na tuparin yung promise sa kanila? Kasi blood covenant people sila. Kaya sabi doon na, why did God protect and provide for the children of Israel? Because they were a covenant people. Di ba? Ganun kahalaga yung dugo sa Panginoon. Alam niyo yung sa mga tribo, o napag-aralan niyo ba ito sa school? Yung may mga tinatawag tayong sanduguan ba yun? Tama, sanduguan o yung mga blood pact. Kung saan, yung may dalawang kanal sa mga tribo-tribo. Para makipagkasundo ka sa pinuno ng tribo na yon, kailangan nyo mag-blood pact o blood oath, ganun. Na meron kayong iinuming alak, pero bago nyo inumin yon, hihiwain nyo muna yung dito nyo. Tapos papatuloy nyo yung dugo nyo sa alak. Tapos ngayon, pag parehong na nila, nagtuluan na sila ng dugo doon, saka sila tapos iinumin nila yung alak na may dugo nila. Parang ibig sabihin na ganito tayo ka-solid, dugo sa dugo na to. Parang ganon. Kaya ganun yung mga ginagawa ng mga Meron din, di ba si David Livingstone ba yun? Yung missionary na nakipag-blood pact din siya para mapanalunan yung bawat tribo. Nakipagkasundo siyang ganun. Tapos yun nga, yung ibig sabihin nito, ganito tayo ka-solid na hanggang dulo ng buhay natin. Tapos may mga sinasabi pa sila na susumpain yung mga hindi tutupad sa pangako natin na to, ganyan-ganyan. Kaya ganun ka, ibig sabihin kapag nag-blood pact sila, grabe yung pagtupad nila niya na ng pangako nila dyan. Kaya alam nyo ba, ganun din sa atin, so kapag ang Panginoon, sa atin, pag sinabing blood covenant tayo, people, ganun tutuparin ng Diyos. Lahat ng sinabi niya sa pangako niya para sa atin, kailangan niya yun gawin. Kasi ganun siya ganun ka-importante yung blood. Kaya kapag nagko-communion tayo, alam niyo ba, yung communion reminds us that we belong to God. Alam niyo yung pag nagko-communion tayo, pinapaalalahanan sa'yo na ako ay sa'yo, Lord, at ikaw ay sa akin. Di ba? Ganun ibig sabihin, communion, ibig sabihin talagang one. Ganun. Kaya habang nagko-communion tayo, lagi nating nire-remind sarili natin, Lord, sa'yo ako, lahat ng pangako mo para sa akin. Ganun. At, ayan nga, di ba? Kaya, ganun yung kasi, di ba, yung ibig sabihin ng cup na yon ng wine, ay simbolo ng dugo ni Jesus. Kaya ganun yung ibig, parang ganun din yung, kumbaga, kung gaano ka, yung blood pact, gaano ka, yun, tindi ng binding yung pangako na yon. Mas lalo pa yung dugo ni Jesus, na talagang, pag sinabi ng Panginoon na magiging tapat siya sa'yo sa pagtupad ng pangako niya, gagawin niyo yun hanggang dulo. Kahit hanggang dulo ng buhay mo, magiging tapat siya sa'yo. Yan, kaya sabi nga dito, my friend, don't reject the message of the blood. It isn't worth the risk. Kagaya kay Cain. Di ba bakit si Cain tsaka si Abel, di ba nung nag-offer sila? Si Cain nag-offer ng gulay-gulay. Si Abel, talagang ginawa niya yung blood covenant. Di ba yung ginamit niya talaga yung blood, nag-offer siya ng tupa. Bakit hindi kinalugdan yung kay Cain? Kasi walang dugo yung ginamit, di ba? Alam naman niya na mahalaga sa Diyos yung dugo, pero nireject niya yun. Kaya nangyari, di ba? Cain's punishment was for more than the murder of his brother. It was also because he disobeyed a revelation of God's blood covenant. Kaya after nun, di ba, nangyari kay Cain? Naging lagalag, naging wanderer siya. At naging more than pa yung parusa niya dahil nga, nireject niya yung blood, di ba? Nung pinatay niya rin si Abel. Tapos naalala niya rin yung dugo ni Abel nagsalita. Di ba, sumisigaw yun ng justice dahil pinatay siya. Kaya sabi dito, those who refuse God's covenant are in jeopardy of becoming hopeless wanderers, eternally lost. Kaya ganun din lahat ng mga napunta ng hell. Sila yung mga nireject nila yung blood. Tinapaktapakan nila, pinagtawanan yung krus, pinagtawanan yung parang yung ginawa ni Jesus, yung krus katatawanan para sa kanila. Lahat ng mga yon naging hopeless wanderers. Nasa hell sila kasi tinapaktapakan lang nila yung ginawa ni Jesus. Parang ganun din sa mga backslider. Alam niyo kung gaano kagrabe yun, kaya talagang kasi nakita na nila di ba, yung ginawa ni Jesus. Pero pag nag-backslide ng isang tao, tinapaktapakan niya yung krus, yung ginawa ni Jesus. Kaya ganun talaga, kung kaya nakakaawa nga daw yung mga nag-backslide, kasi parang dapat hindi na lang sila nakakilala kay Jesus. Kasi mas matindi yung parusa nila na nakakilala na, tapos tinalikuran pa. Yan, kaya sabi dito, the Bible makes it clear that if we reject Christ's blood, we have offended God's Holy Spirit. Di ba kaya talagang wala nang kapatawaran sa talagang lalapastanganin yung blood. Kasi ito na yung pinaka na nag-connect sa atin sa Diyos. Ito yung pinaka-powerful, di ba, na blood na to. Pero pag nireject ng mga tao, grabe talaga. Kaya sabi, the blood is not a topic to be shunned, ignored, or rebuffed.
it is still our vital link to God. Kaya tayo nakaka-connect sa Panginoon dahil sa dugo ni Jesus. Pero kung wala yung blood, wala tayo, kawawa tayo lahat. Hindi tayo pwede mag-pray, hindi tayo pwede lumapit sa Diyos. Walang benefit lahat na makukuha. Tapos alam niyo ba yung tabernacle? Di ba ang tabernacle ay tinawag na place of sacrifice? Alam niyo ba yung tabernacle, hindi siya place of worship? Di ba? Bakit kaya hindi place of worship? Di ba, place of sacrifice talaga siya. Kailangan lahat ng pupunta dito, may dala silang hayo, baka, tupa, ganyan, kambing, di ba? O ano kailangan nilang i-offer. Lugar talaga yan ng sacrifice. Hindi siya lugar ng worship kasi ang hirap para sa isang tao na makalapit sa Diyos. Kasi kailangan ng blood, di ba? Kailangan bago ako makalapit sa Diyos, makapag-pray sa Kanya. Kailangan may dala akong kambing para mapatay. Tapos kapag nalugod ang Diyos doon lang sasagutin prayer ko. Pero, di ba, yun yung time ng Old Testament. Dahil hindi pa nga napapako si Jesus dyan. Pero ngayon, di ba, ang church, tinatawag siyang place of worship. Di ba? Kasi, doon sa tabernacle, ang hirap, ilang kurtina. Yung kailangan mong bago ka yung high priest nga lang yung nakakalapit sa Diyos, di ba? Pero sa church, napakadaling makalapit sa Panginoon. Tinatawag tong place of worship. Tingin nyo, bakit hindi tinawag na place of sacrifice? Kasi meron nang nag-sacrifice para sa atin. Di ba? Kaya napakadali lumapit sa Panginoon dahil si Jesus, siya na yung naging one and only, di ba? Na kailangan ba na sacrifice para makalapit tayo sa Panginoon. Kaya ngayon, napakadali talagang mag-worship, ang dali ma-feel yung presence ni Lord, ang dali lumapit, ang dali mag-pray, sabihin sa Kanya yung mga kailangan natin. Kasi yung blood, na sacrifice na eh. Big sabihin, lagi na tayo nakakalugod sa Panginoon every time na we come by the blood of Jesus. Kaya, ayun nga, di ba, sabi nga, the highest calling of the called out ones is to worship our God. Di ba? Kaya si Lord, dito pag nagpupunta tayong church, lagi tayong puri ng puri sa Panginoon kasi may nag-sacrifice na para sa atin, di ba? Ang dali-dali na sacrifice has been offered and they come together to celebrate the name of the one who shed His blood for our salvation. Dahil alam natin, ligtas na tayong lahat dahil sa ginawa ni Jesus. Kaya yun, sabi nga, the blood has never lost its power. At alam nyo, there is no limit to what Jesus' blood has accomplished and what it will accomplish. Napakadaming kayang gawin ng blood ni Jesus sa mga buhay natin. Habang nananatili tayo na may covenant relationship sa Diyos. Di ba tayong church, di ba tayo ay redeemed by the blood? Tayong church, di ba yung wash with the blood of Jesus? Habang nananatili tayo na nasa covenant relationship sa Panginoon, ayun, makakuha natin lahat ng promise ng Panginoon na yun. Yan, kaya the church, rightly functioning, is a place for God to dwell among His people. Kaya sa atin din, di ba, na lahat ng mga naniwala sa ginawa ni Jesus sa krus, merong covenant ang Diyos sa atin na tuparin lahat ng mga pangako niya sa atin na lagi niya tayong sasamahan, di ba? Tapos ngayon, ito naman yung benefits of the blood of Jesus. Naturo ko na to noon, pero iba na paliwanag ko ngayon. Hindi nadagdagan. Iba naman yung explanation. Ayan, sabi nga, di ba, yung benefits of the blood of Jesus, para mas lalo kayong maalala nyo. Ayan, number 1, power to cleanse from all sins. Di ba? Kaya, unang-una, syempre, dahil sa dugo ni Jesus, napatawad lahat ng kasalanan natin. Sa 1 John 1:7, sabi, di ba, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Na thank you, Lord, di ba? Kunwari, dito sa church, paano kung, ikaw, nagsinungaling ka. Impyerno ka na, wag ka na magsimba. Sayang lang pagsisimba mo kasi impyerno ka na rin naman. Ito, yung isa nating may ginawa na naman kasal ng ngopya to. Impyerno ka na, wag ka na magsimba next week ha. Ganon. Kaya, isipin niyo kung bawat, nagkakasala, wag ka na magsimba, impyerno ka na. Di ba? Parang kung ganon, nakakaawa tayong lahat. Wala na siguro talagang matitira. Di ba? Pero salamat sa Panginoon, every time na nagkakasala tayo ng ilang beses, pag lumapit tayo sa Panginoon, mag-sorry tayo, sabihin natin, Lord, patawarin mo ako, hugasan mo ako ng banal mong dugo. May pag-asa tayo, pwede tayo malinis, pwede na tayo makalapit uli sa Diyos, di ba? Kaya ganun ka powerful yung blood na thank you, Lord, may blood. Kasi kung hindi, wala na mapupuntang langit, di ba? Kaya salamat sa Panginoon na yung burden ng sin, pwede na siyang gumulong, yung rolled away, di ba? Dahil sa dugo ni Jesus. Kaya wala na tayong sasabihin na, makasalanan po to, wag na po itong pagsimbahin. Di ba? Impyerno na to. Kasi lagi mo isipin, may blood eh. May blood na kayang mag-cover ng lahat ng kasalanan, magpatawad. Kaya walang matinding kasalanan na ikaka-impyerno mo.
Kasi ang dugo ni Jesus kayang patawarin lahat to. Diba? Kaya number 2, power to heal the physical body. Siyempre, alam naman natin, kinuha ni Jesus sa krus lahat ng mga sakit at karamdaman natin. Sa Isaiah 53:5, di ba, ito yung sinasabing, by His stripes, we are healed. Di ba, kapag inaalala mo na, na hindi ka na dapat, matakot sa mga sinasabi ng doktor na mamamatay ka na, malubha na to. Kahit, di ba, yung pinaka matinding sakit nga, di ba, yun yung ibig sabihin ng 39 stripes ni Jesus. Lahat ng pinaka matinding mga sakit, mga cancer, ganun, lahat yon covered ng ginawa ni Jesus sa krus. Kaya, pwede natin i-claim yung healing natin by the blood of Jesus. Kasi may kwento rin dito. Kahit din sa amin naman kahit sa pamilya din namin, ilang times na parang mamamatay na tong isang kapamilya namin. Pero, dahil dun sa sakit na yun. Pero lagi namin sinasabi, we plead the blood of Jesus. Lord, we plead the blood of Jesus. Ganun. Pero yun, na laging lumalampas yung kamatayan. Dahil, pag pinag-pray mo talaga yung blood ni Jesus, yung di ba, yung it will pass over. Di ba? Lalampas talaga yung spirit of death. Tapos yun, may isang kwento dito. Yung picture na lang pakita nyo. Ayan. Picture. Ayan. Sabi dito, may kwento dito na ng isang testimony. May isang lalaki kasi, siguro siya mga 19 years old, ganun. Tapos, siya, nagja-jogging kasi siya araw-araw. Tapos, yung rubber shoes kasi niya, hindi niya daw akalain na, yung running shoes, hindi niya akalain na ganun pala magiging epekto kapag hindi ka pumili ng magandang sapatos talaga. Na hindi tama yung sapatos na pinili mo. Tapos yun, nung may isang time nag-jogging siya, sumakit yung niya, paa niya, parang nagkamali siguro siya ng inakyatan siya, ganun. Tapos yun, sumasakit, ilang niya tiniis yung sakit na to. Ang tagal bago siya, parang feeling niya umaabot na rin hanggang sa legs yung sakit nung paa niya. Tapos, dahil hindi na niya makaya talaga, nagpa-check up na siya. Sabi sa kanya ng doktor, kinakabahan siya kung ano sasabihin. Sabi ng doktor, sabi San, you have waited too long. Ang tagal mo namang pumunta dito. Ang tagal mo naman tiniis tong sakit na to. Sabi niya, yung dapat lang, masakit na lang sa paa mo, naging cancer na. Umabot na ito sa legs mo. Kaya ganito, umabot na yung cancer sa legs mo. At ang masasabi ko na lang, kailangan nating putulin yung legs mo para matigil yung yung cancer na to. Siyempre, bilang 19 years old, nangangarap pa siyang ikasal, nangangarap pa siya ng maraming years na successful ministry kasi parang gusto niya rin magpastor, ganon. Tapos parang siyempre, alam niyo yung gumuho yung niya, na grabe naman, paano yun, parang mawawala yung paan niya. Tapos, pero hindi niya daw maintindihan kasi meron siyang kapayapaan daw sa puso niya. Tapos, next weekan, biglang binalita sa na magkakaroon daw ng healing crusade si Oral Roberts sa may malapit lang sa kanila. Tapos sabi niya, pupunta ako doon, sabi niya gano'n. Kaya kumuha siya ng prayer card para makikipila rin siya doon sa may mga papagalingin, gano'n. Tapos yun, sinulat niya nga doon. Tapos yun, nakapila na rin siya doon sa sa mga ipagpe-pray ng mga may sakit. Tapos kinuha na yung prayer card niya, sabi sa kanya, preacher ka? Ayun, kasi siya, parang gusto niya magpastor ka. Sabi niya, preacher ka pero masakit yung may parang may cancer yung sa paa mo. Tapos sabi niya, yes, yan yung ganun. Tapos sabi niya, sige, humakbang ka dito. Ay, oo, tama. Sabi niya, humakbang ka dito. Tapos pagkahakbang niya, tapos parang nahihiya nga daw siya, sobrang daming tao kasi parang inisip niya, grabe, nakatingin lahat sa akin, ganun. Pero ang inisip na lang niya, gusto niya gumaling. Tapos yun, yung nandun na siya, pagka ganun pa lang niya, pagkaapak pa lang niya, talagang kita sa mukha niya daw yung sakit. Sabi ni Oral Roberts, masakit, no? Sabi niya, yes, sabi niya. Tapos biglang, sabi niya, mag-pray tayo. Tapos pinag-pray siya. Unang pray, parang wala naman daw siyang naramdaman na spiritual. Parang wala lang, ganun. Parang sa isip niya, wala naman nangyari, ganun. Tapos sabi ni Oral Roberts, sige, mag-pray tayo pangalawang beses. Tapos yun, nag-pray silang pangalawang beses. After daw ng pangalawang beses na yun, na pag-pray sa kanya, nakaramdam siya ng parang kuryente daw na umano sa kanya. Napakalakas daw na kuryente. At nag-flow sa kanya mula ulo hanggang paa daw. Tapos, bigla doon niya pinadyak yung paa niya. Di ba ang sakit nga, pero pinadyak hanggang sa nawala yung sakit. Ganun. Kaya, sobrang hindi na nga daw niya na masyadong napansin na yung mga tao pala, thousands na mga tao nagpupuri sa Panginoon dahil nakita yung paggaling ng paa niya. Kaya supernatural, sabi niya, the blood of Jesus Christ had cleansed my physical system of the cancerous cells. By His stripes, I was healed. Pero hindi pa tapos doon.
E di, in-interview siya, ganyan-ganyan. Sabi niya, dinihil po talaga ako ng Lord. Ganyan yung parang feel na feel niya yung, parang, alam niyo yun, nasa hype pa siya ng emotion na talagang saya-saya na, pinagaling ako. Tapos yun, pag-uwi niya ng bahay, higa na siya sa kama. Tapos naramdaman niya na parang may something na mali sa legs niya. Biglang merong gumuwit na masakit sa legs niya, ganun. Sabi niya, hindi pwede to na, parang bumabalik, ganun. Tapos sabi niya, habang nandun sa isip niya, hindi ako papayag. Kaya habang nararamdaman niya yung ganung sakit, lumuhod siya doon sa may kama niya. Tapos sabi niya, habang nagpe-pray siya, sabi niya, Satan, you are not going to put this cancer back on me. Hindi mo na mababalik tong cancer na to sa akin. Sabi niya, the blood of Jesus Christ is against you. Sabi niya, you are defeated, the blood of Jesus prevails. Kaya sabi niya, hindi mo na mababalik to. Sinasabi niya na binabanggit yung dugo ni Jesus. Tapos the Holy Spirit took control of my tongue. Bigla pa daw siya nag-tongues para ma-rebuke din lalo yung mga ginagawa daw ng kaaway. Hindi niya daw maintindihan, pero in the Spirit daw talaga, tinulungan siya ng Panginoon na ma-rebuke. Tapos after 30 minutes ng ganong battle niya, ayan, biglang na siya, na nakatulog na siya. Tapos alam niyo, kinabukasan, biglang pagising niya, wala na, as in, wala na yung sakit na nararamdaman niya. Talagang magaling na siya. At after 2 weeks, biglang natuyo na yung cancer, tas nalaglag pa. Kaya talagang healed na siya. Kaya sabi niya, I learned once and for all the reality and the power of the blood of Jesus. I have never been the same. Di ba? Kaya ganun. Kaya pag minsan, pinag-pray na kayo dito, tapos pag uwi nyo, ba't ito pa rin nararamdaman ko? Dapat lumaban ka, hindi yung, wala pala, hindi effective, di ba? Kaya yung ilaban mo na sa dugo ni Jesus, di ba? Magaling na ako. Kaya yun, kaya magandang din. Kaya hindi lang din sa kwento to dito, na pati sa amin, di ba, tuwing may sakit talaga, blood talaga ni Jesus, lagi namin panlaban. At every time na ginagawa namin yun, gumagaling kami. Di ba? Kaya salamat sa Panginoon, hindi na natin kailangan malugmok pag may sakit tayo kasi kaya tayong pagalingin ng Panginoon. Tapos number 3, power to heal emotionally and mentally. Yan, di ba? At yun nga na, hindi yung parang, feeling ko ang weird ko na, feeling ko ang, parang nababaliw na ako. Kakontak na ako ng psychiatrist. Hindi ka bilang Kristiyano, di ba? Kung mga mapera kasi, lagi nila iniisip, sa psychiatrist ako, ganun. Hanap ako ng kakausap sa akin, tingin niya matino pa ba ako? Ganun. Kaya parang, yung mga mapera, mayayaman, nagsa-psychiatrist talaga sila. Pero kung ikaw talaga, wala kang pang ganon, dapat lang hindi ka na mag-ganon, babaliwin ka lalo nun. Yan. Kaya dapat, marunong ka ng blood ni Jesus. Ay, yung utak ko, kino-cover ko ng blood ni Jesus to. Kahit nga kahapon, parang ang gulo-gulo ng isip ko, marami akong iniisip. Pero ginawa ko, kumanta ko ng blood song, tapos sabi ko, in Jesus' name, I plead the blood of Jesus over my mind. I have the mind of Christ, gano'n. Tapos, after ko gawin yon, biglang gumaan na yung pakiramdam ko. Talagang napaka-powerful talaga ng blood. Yan, tapos, si Benin, siya to yung tinestimonyo niya. Sabi niya, noon daw, noong mga bago-bago pa lang siya, hindi pa niya alam yung blood. Sabi niya, I was depressed at times. Madalas daw siya ma-depress. Tapos, yung utak niya, laging alam niya yun, ang daming laman, daming kung ano-ano pumapasok. Tapos, ayan. Tapos, sometimes, when I prayed, kapag nagpe-pray pa daw siya, may dumarating na naman sa kanyang oppression, kaya nahirapan siya lalo. Nagkakaroon din daw siya ng mga bangungot na parang sinasakal siya, ganun. Tapos, but when God gave me the enormous understanding of the blood, pero nung natutunan na kung gaano makapangyarihan yung blood, pinag-pray na niya yun sa sarili niya. At magmula daw nung pinag-pray niya yung blood, hindi na siya nagkaroon ng ganong attack kahit kailan. Di ba? Kaya sa atin, di ba, kung mga dumarating yung time, ang gulo-gulo na ng isip nyo, ang gulo na ng damdamin nyo, feeling nyo hindi nyo nakakayanin yung problema, tandaan nyo, i-apply nyo yung blood. Di ba? Kasi lalayas mga demonyo nang o-oppress sa mga isip at damdamin natin. Tapos number 4, power to destroy dark powers. Yan. Pag sinabing dark powers, yan yung mga gawa ng kadiliman, mga multo, di ba? Mga iba't ibang masamang spirito. Sabi sa Luke 10:19, Behold, I give you authority to trample on serpents and scorpions. Ba't kayo gumaganon? Bakit kapag nagre-rebuke tayo, in Jesus' name, pati paa kasama? Kasi biblical yon. Sabi, binigyan tayo ng karapatang tapak-tapakan ang lahat ng mga gawa ng demonyo, di ba? And nothing shall by any means hurt you. Ibig sabihin, kung apak-apakan, talo yun, talunan na yun. Hindi ka dapat nagpapatakot sa kaaway kasi nasa paa mo na lang siya. Ganun na siyang katalo.
'Di ba? Kaya dapat hindi ka na ganito ganyan. So ay wala na akong pag-asa ganyan kasi dapat pag inaano ka ng kaaway, apak-apakan mo lang siya. Tandaan mo na nanalo na si Jesus, 'di ba? Kaya 'di ba naalala niyo yung sinabi ko dati na yung ringtone, 'di ba? Yung may ringtone lang sa Africa nun. Eh yung ringtone niya ay Are you washed with the blood, with the soul? Kaya biglang biglang gumanon yung katabi niya dun sa 'di ba? Sa may bus stop. Ay, tigil mo yan! mas nakakatakot pa siya. Kaya yun parang yun nga, na parang hindi niya ma-take na naririnig yung blood. Kapag yung mga demonyo talaga gano'n, naririnig nila yung power ng blood, hindi nila yun makayanan, umaalis talaga sila. Kaya di ba kaya kapag feeling nyo, sa bahay nyo, talagang may demonic presence kasi away ng away, may mga kawalan, may mga laging masungit, may mga laging gantot ganyan na mga problema. Ibig sabihin may demonic presence. Bakit lahat ng mukha ng tao nakaganon? Lahat ng mga basta parang alam yun, pagpasok nyo pa lang sa bahay nyo, iba na talaga. Ibig sabihin, pag wala kang maramdamang joy, kaya ibig sabihin merong presence, may demonic presence doon. Kaya yun nga, yung mga ganitong evil presence na umaalis lang sila kapag sinabi mo na yung blood ni Jesus. Kaya yung kaya sa amin din ganun talaga kapag kahit sa buong bahay namin, di ba kapag minsan nga rin yung tayo, yung house blessing, hindi tayo yung parang nagkukuha ng pare, tapos magtatapo ng mga holy water. Hindi naman ganun yung kailangan, blood ni Jesus lang, yung ideklara mo sa At yun nga, yan kaya, ayun, pero after sa mga nilipatan namin mga bahay, nagkakatakutan kami pag lumipat na kami. Alam mo, doon sa bahay natin, may ganito, may bakokang doon, may ganyan-ganyan. doon sa likod ng natin, yung nakasaradong pinto doon, yung ganyan-ganyan doon. Parang nagtatakutan lang kami kapag nakaalis na kami doon. Sabi ko, ganyan si Mingus. Parang may mga ganun kami. Pero, di ba, parang during na time na nandun kami, hindi naman kami tinatakot ng mga multo kasi takot nga sila sa blood, di ba? Pero, nung wala na kami doon na nakakatakot lalo yung mga di ba? Kaya, tsaka pag may mga nag-aaway, yun, may mga demonyo rin talagang may nakakakita sa amin. Kasi kunwari kahit si Jedy, nakakakita yun ng mga pag may mga nag-aaway, nakikita niya. May nakita rin ni Tin yun, na pag may nag-aaway, yung may tumatawa dun sa hagdanan na demonyo. Ganun. Kaya talagang kapag may mga ganon, kailangan marunong mag-rebuke sa bahay niyo kung yung mga nangyayari. Ipaano mo ng blood. Tapos yun, kaya si Jedy natakot siya nun sa bahay kasi ayaw niyang bumaba kasi may nakikita nga daw siya, ganyan, tsaka sa may Tapos kaya nung ginawa namin doon, nagkumanta uli kami ng blood song sa buong bahay. Tapos yun, after doon, yun, sabi niya wala na daw. Yun, kaya yun. Tapos yun nga, di ba na may sample din dito pati naalala niyo, sinabi ko na rin dati, di ba yung nakakita si Papang White Lady? Talagang blood ni Jesus din yung yung dineclare niya. Kahit nga doon sa pag-mission natin, malay natin kung anong mga maranasan natin. Kaya dapat maging prepared tayo. Kasi sa mga mission, doon nagkakaroon ng pagkakataong makita mo talaga yung katotohanan ng blood. Di ba? Kaya dapat, bago mag-mission, ready kayo sa mga may encounter nyo. Hindi, pastor, may daw. Yan, kailangan ready ka na, ikaw nakakita, ikaw na umano. Di ba? Ay, pastor, bagay. Di ba? Kailangan lahat tayo doon. Alam mo yun? Ready na kayo. Sa madaling araw, di mo alam tutulugan mo, di ba? Yung mga ganun. Kaya, kailangan ready ka. Kaya, tapos sabi din dito, may kwento dito, na sabi, Dicker, a very great pastor siya. Dito na lang sa picture mo pa. Ayan, pastor to, pero, alam ko naranasan nyo na rin itong ganito. Tapos may encounter siya, isang gabi, natutulog siya. Tapos, nakaranas siya na merong evil presence dun sa kwarto niya. Tapos, alam niyo yun, akala niya nung una na nanaginip lang siya. Alam niyo yung gising kayo, nananaginip kayo, pero hindi kayo makadilat. Ganon, hindi nyo magalaw yung katawan nyo. Ganon yung nangyari sa kanya. Parang gising siya, pero hindi siya makadilat. Sumisigaw siya, pero hindi bumubuka bibig niya. Ganon. Tapos, hindi niya nga magalaw yung sarili niya, hindi siya makagalaw, sobrang strong. Tapos meron daw siya mga boses na naririnig, sinasabi sa kanya, parang inaano siya na ganito ka, ganyan, parang dinadown siya ng mga boses. Nakakatakot daw na boss naririnig niya. Tapos, ang nangyari daw, parang naramdaman niya na
Ayan, lumipad. Parang lumipad yung katawan niya na malapit na sa kisame. Tapos, yun, tuloy-tuloy pa rin yung naririnig niya na na mga boses na nakakatakot. Mas lalong lumalakas daw yung mga boses. Tapos, nung nandun na siya naalala niya yung blood ni Jesus nung nakalutang na siya. Ayan, tapos, ang sinabi niya, in the name of Jesus and in the power of the blood of the Lamb, I resist the devil and all his evil spirits. Tapos alam niyo, after niyang sabihin niyo, yung blood ni Jesus, bigla daw, parang lumuwag yung kapit ng kaaway. Tapos, anong nangyari, unti-unti na sinasabi niya, Jesus, Jesus, biglang nakakabuka na yung bibig niya ng Jesus. Tapos, hanggang sa lumalakas na, unti-unti habang sinasabi niya yung Jesus, lumalakas yung boses niya. Tapos, biglang sinabi niya, Satan, the blood of Jesus is against you. Kaya, doon siya nakalaya. Kaya, di ba, minsan, sa mga gantong mga pagkakataon minsan, bakit kaya sa isang kwarto, pwedeng nagkakaroon ng evil presence? Bakit ka nabangungot? Kasi nanood ka ng mga horror bago ka natulog. O kaya, sa bahay nyo, yung kapatid mo doon nag-games ng mga ganto, o kaya may nanood ng bastos doon sa kwarto mo. Kaya tuloy, nung nanaginip ka, yun, may mga ganong evil presence, ganon. Kaya ganun, may mga kasi yan, ganari yun, nanood ka ng horror, di mo alam, tumalon na si Sadako sa bahay nyo. Ganon yun, totoo talaga yun. Takot-takot ka. Tapos biglang, ayun, dahil nanood ka nun, si Sadako nandun na. Ayun, tapos, kaya yun, pagkagabi na nahirapan ka matulog kasi nandun na yun, Tapos sa mga games din na mga demonic, tumatalon din yon sa tao. Yung nasa cellphone mo, tumalon yung demonyo sa nag-games na bata. Kaya di ba may mga batang ang tigas ng ulo? Kasi tinalunan sila ng demonyo nung nilalaro nila. Yan, kaya ganun yung may mga ganyan mga pagkakataon. Kaya di ba parang sa akin din naranasan ko rin yung ganun na pero hindi naman yung lumipad na parang nasa kayo. Grabe. Ayan, sobrang grabe yung yung power na ganun. Pero yung sa akin din yung di ako makagalaw, tapos nagsasalita din ako ng Jesus name, Jesus name. Parang I plead the blood of Jesus, bigla ako nagising na ganun. Kaya yun ayun nga, ayaw mo na matulog pagtapos, di ba? Pero yun nga, na power talaga ni Jesus at ng blood, yung nakakapagpalaya sa atin. Tapos number 5, power to fight the enemy. Di ba sabi nga sa James 4:7, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Tandaan nyo, binigyan tayo ng Lord ng authority para palayasin yung demonyo. Kaya parang pag sinabi sa'yo, sino ka para magpalayas ng demonyo? Bakit Christian ako Hindi mo alam yun. Di ba ganun? Kaya yung parang pag may mga nabibiruduhan sa atin na, bakit ka nagpapalayas ng demonyo? Witch ka ba? Ganon. Kaya sabihin mo, ay hindi, Christian ako. Takot siya sa pangalan ni Jesus. Yan, kaya tandaan nyo, lahat tayo, may authority tayong magpalayas ng demonyo. Tapos si Benny, may kunento siya. Sa pamilya daw niya kasi, nung una kasi, di ba, siya lang ang Christian sa pamilya. Tapos yung mga magulang niya, nag-iimbita yun ng mga yung nag-aano ng bolang kristal. Anong tawag doon? Manghuhula, ayun. Ayan. Tapos yung mangkukulam agad, nanguhula pa lang. Ayan, tapos yung mga manghuhulang, ganyan. Tapos, alam niyo yung nagbabasa ng palad, gano'n, na, ay, magiging milyonarya ka kasi may letter M sa kamay mo. Ayan, yung mga guhit-guhit dito, ay, magiging mapalad ka sa love life. Milyonarya magiging ganyan-ganyan, asawa mo. Ayan, ayun yun, sa demonyo yun, yung mga gano'n. Tapos sa kape daw, yung kape ng mama niya, alam mo yung pag after mong maubos yung kape, may mga tira-tirang mga granules. Yan, parang Tapos, ang hinuhulaan dun nung manghuhula, kung ano yung shape na natira, may gantong mangyayari sa'yo, ganyan-ganyan. Itong itsura ng kape na to, parang may babaeng galit sa'yo. Ganyan-ganyan, di ba? Parang mga ganon-ganon. Kaya sabi ni Benny, against na against siya, kasi lahat silang buong pamilya, natutuwa. Kasi sabi niya, ayoko ng ganyan, parang sa demonyo yung mga ganyan. Pero pinagtatawanan lang siya ng pamilya niya. Tapos after nung nung pagpapahula nga na ginawa ng pamilya niya, kinagabihan, pakita yung picture. Ayan. Nung gabi na, nung matutulog na siya, merong narinig si Benin sa baba, sa silong nila, na yung pinto na bilang gumano, nag-slam, ganyan. Tapos, yung, galing ng sound ko. Ayan, tapos
yung mga pinggan nila, yung mga pinggan nag-aanuhan, parang nababasag, ganon. Tapos, meron din tumatawang, nakakatakot daw na tawa. Tapos, tapos yun nga, sabi niya, syempre, bababa siya eh. Tapos sabi niya, Lord, cover niyo ako ng blood mo. Please protect me, sabi ni Benhin. Tapos, alam niyo, pagkasabi niya ng blood ni Jesus, nung bababa na siya, para daw narinig niya, nagmamadali yung paa na tumakbo sa labas ng pintuan. Kaya pagbaba niya, wala na yung demonyo. Kasi nung sinabi niya yung blood, tumakbo na yung demonyo. Yun, kaya tapos nga sabi niya, pagpunta niya doon, no one was there. Some may not understand this, but demon power is very real. Di ba? Kaya yun, nung nandun na siya, dahil sinabi niya yung blood, hindi makayanan nung demonyo. Yan, kaya doon, sabi nga dito, pero mas matindi sino ba si Wiggles? Ay, hindi pala. Si ano ba yun? Wigglesworth nga ba? Ay, hindi. Basta may God's General na na sinabi niya, pagpunta niya doon sa kusina, di ba? Sabi niya, sino ka? Sabi niya, demonyo ako. Sabi niya, ikaw lang pala. Ganun, dinedman niya, kinuha niya lang yung iinumin niya, tapos umalis na siya. Hindi nga pinalayas eh. Kasi parang, sino ka? Ay, demonyo. Ikaw lang pala eh. Ganun. Kaya madaling araw pa yun na hindi natakot. Hindi ko maalala kung sino nga ba yun. Hindi ko alam kung si Kenneth Hagin ba o si ano. Yung parang, ikaw lang pala. Ganun. Kaya dapat ganun katapang, no? Hindi yung, grabe. Kaya, tas meron din si Benny Hinn, nung nagpunta naman siya dito sa Pilipinas, picture na lang din pakita yan, na meron siyang nung nandun siya sa crusade dito sa Pilipinas, sa Manila, noong 1992, meron daw di ba lumalapit sa harapan yon yung mga pagpe-pray. Tapos yung lumapit na yon, demon possessed. Sa Amerika daw, kung sa Amerika daw yun, hinarang yun ng mga usher. Pero dun daw wala umarang eh. Kaya, tapos habang naglalakad daw talagang ang lisik ng mata sa kanya. Galit na galit yung mata. Tapos, kinuha siya ng dalawang bouncer, yung dalawang malaking lalaki. Tapos, pinataob lang, pinatalsik yung dalawang Kasi pag may sinasapian ng demonyo yung isang tao, napakalakas niya, ganon. Kaya, talsik yung dalawang kaya ilalapit na sa kanya. Diba? Kaya parang naisip, kahit daw siya, nag-pray siya, pero talagang papalapit pa. Tapos, may mga lumapit pa rin ng mga lalaki para pigilan. Pero, parang medyo nakakaya naman, pero papunta pa rin talaga sa kanya. Tapos sabi ni Benin, sabi niya, Lord, cover me and everyone around me with the blood of Jesus. Tapos sabi niya, then I said to him, the blood of Jesus is against you. Ginano niya, the blood of Jesus is against you. Kaya pagkasabi niya noon, biglang tumumba ng tumumba ng paganon. Sabi ni Benin, kapag tumumba daw ng paganon, ibig sabihin may demonyo. Pero pag tumumba tayo ng paganon, di ba, anointing yun. Kaya kapag ang demonyo kasi pag ganun bumagsak sa presence ng Panginoon. Kaya alam nyo na kapag babagsak kayo. Loyo. Dito po. Ayan. Kasi, yun, may demonyo kapag Ayan. Kasi talagang ang mga demonyo flat sa Panginoon yan nakaganon. Pero tayo, nakaharap pa rin sa Panginoon, di ba? Yan. Tapos, ayun nga, sabi nung demonyo, wag mo sabihin yan, di ba? Pero after nun, lumayas yung demonyo. Kaya nakatanggap kay Jesus yung tao na yun. Yun. Yeah, yan nga. That's number 6, power to deliver or set you free. Yan, sa Romans 5:9, sabi dito, much more than, having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him, di ba? Di ba sabi nga sa kanta, I'm free to be a servant of the Lord. Na pinalaya tayo ng Panginoon para makapaglingkod sa Kanya. Kaya sa blood ni Jesus, di ba, natanggal na lahat ng mga parusa na para sa atin. Ayan, kaya tas may isang time dito, sa kay Benhin din to, yung meron siyang ipagpe-pray, nakapila rin. Tapos silang mag-ina yun. Tapos yung babae kasi meron siyang singsing. Nasabi sa kanya ni Lord, wag mo muna pag-prayan, tanggalin mo muna yung singsing. Sa isip niya, Lord, ikaw ba to? Boses mo ba to? Bakit anong kinalaman ng singsing? Sabi niya, pwede patingin ng singsing mo. Tapos pagkalapit niyang gano'n, nakita niya may ahas na parang nakapulupot yung ahas sa design ng singsing. Tapos sabi sa kanya ni Lord, tanggalin mo yung singsing. Ganun. Tapos sabi nung babae, sabi niya, ano ba? Pag-pray mo na lang ako. Ano na bang kinalaman nito? Ganun. Tapos pag-pray mo na lang ako, sabi ganun. Tapos sabi nung
Medyo maluwag naman daw yung yung pagkakaano nung singsing, kaya dapat madali siya tanggalin. Pero grabe yung hirap daw tanggalin. Tapos biglang pinwersa niya, talagang tinatanggal niya kahit ayaw nga magpatanggal, di ba? Kaya talagang pinipilit niya, ilang mga 30 minutes ata, o 15 minutes silang naggaganunan. Kasi ang hirap talaga tanggalin. Lumalaban din yung tapos biglang nagsalita na yung babae. Biglang may nagsalitang boses na, iwan mo siya. Ganun. Sabi, iwan mo siya. Akin siya. Ganun. Tapos, kaya parang biglang nakaging demonyo yung boses. Sabi, akin tong babaeng to. Ganun. Tapos, nung pagkaano niya na yun, mas lalo niyang pinilit na talaga matanggal yung singsing. Tapos yun, after ng battle na yun, natanggal. Tapos sabi, kaya na natanggal? Kasi sabi ni Benin, I apply the blood of Jesus Christ. Di ba? Ganun. Pagka sabi niya ng blood, biglang natanggal. At yung babae na yon ay biglang naging relax, biglang bumalik sa katinoan. Tapos, tinanggap niya si Jesus sa puso niya. At na-cancel ng blood ni Jesus lahat ng covenant na ginawa niya sa demonyo. Di ba? Kaya yon may mga ganito. Kaya talagang yung blood ni Jesus ang nakakapagpalaya sa atin. Tapos number 7, the power to protect before problem comes. Yan, di ba? Pagka lagi tayo nagpapakover ng blood ni Jesus, di ba? Halimbawa yung sa mga panahon na may nasunugan, sa street na yon nagkasunog. Pero dahil pinakover mo ng blood yung bahay nyo, lumampas yung apoy. Di ba? Tumalon sa kabilang bahay. Di ba? Ganun. Talagang may ganun, di ba, na mga pagkakataon na ito, sa lahat ng mga mapapahawak, pero yung iyo, nilampasan. Tsaka di ba sa Amerika din may mga ganun? Yung lahat ng bahay, talagang wipe out, pero may isang bahay na nakatirik pa rin. Kasi pinakover ng blood. Di ba? Kaya yon sa Exodus 12:13, di ba, kagaya nung nangyari sa mga Egyptians. Di ba sabi dito, Egyptians, sa Israelites pala, na nung nilagyan nila ng dugo, di ba, yung nasan tayo? Number 7 tayo. Ayan, yung pinaano nila yung blood, di ba, lumampas yung mga spirit of death. Kaya when I see the blood, I will pass over. Kaya, hindi tayo kunwari sa COVID dati, di ba? Parang hindi siya tumatama sa mga taong may pananampalataya din na, Lord, iingatan mo ako. Di ba? Kaya yon. Pero hindi ko naman sinasabi na walang faith yung mga tinamaan. Siguro, talagang depende lang din sa faith natin. Yan, tapos may dito, may tinestimony rin si Pastor White. Kasi nakatira siya sa England noong World War II. Ayan, pakita mo na lang yung picture. Tapos, sa area nila, talagang doon nagliliparan yung mga bomba. Tapos, yun nga, talagang grabe yung pagtitiis nila sa mga bomba. Tapos sabi nila, ang pinagpipray lang nila, Lord, cover nyo kami ng blood nyo. Tapos alam nyo ba, ang daming tumatama, mga 13 na bomba. Pero hindi na tatamaan yung bahay nila. Kaya sabi nila, we used to speak of the blood as the best air raid shelter in the world. The best daw na protection talaga ay blood ni Jesus. Kasi talagang di sila tinamaan dahil doon sa prayer nila. Kaya sabi niya, I remember his telling our congregation again and again, I have never known the active, audible pleading of the blood to fail. Diba? Kaya sabi niya, talagang kahit kailan hindi nag-fail yung blood ni Jesus, magprotekta. Tapos number 8, power to sanitize. Yan. At ang dugo ni Jesus, naglilinis to sa Hebrews 9:22. And according to the law, almost all things are purified with the blood. Di ba na sa pag nagbabasa tayong Bible, parang lahat, di ba, ang panglinis, pang-sanitize blood. Doon sa law ng Leviticus, yan. Tapos, without the shedding of the blood, there is no remission. Di ba? Kaya, kagaya din sa mga protection against viruses, di ba, pag covered tayo ng blood, hindi ka tatamaan ng virus, ng mga nakakahawang sakit. Kahit, di ba, sino ba yun? Si John G. Lake ba yun? Di ba, na panahon yun ng plague, pero hindi siya nahawa, di ba? Tapos yung mga kahit yung mga kaluluwa na sobrang dumi, sa kasalanan, punong-puno ng darkness, kahit ng witchcraft pa, di ba, ang blood ni Jesus, kayang i-purify, linisin lahat. Kaya may mga ganito, mga pagkakataon, yung doktor, di ba, sabihin niya, paano nangyari to? Kunwari kay Papa, dati mamamatay na siya sa di ba, sa TB, dahil grabe na daw yung lungs niya, damage na. Pero, nilinis ni Lord yung niya, yung lungs. Sabi ng doktor, paano nangyari to? Parang lungs ng baby yung lungs mo, di ba? Talagang binigyan siya ni Lord ng bago. Kaya, ayun nga, di ba? Kasi ang blood ni Jesus may kapangyarihang mag-sanitize. Kahit gano'n ka-imposible. Tapos number 9, power to destroy poison. Yan, kunwari, parang sample lang na magkaroon kayong pagkakataon na, huy,
yung kinain daw natin, lahat ng mga batang kumain na sumakit tiyan. Ay, ba't yung akin wala? Yan, immune na sa tiyan mo, yung yung poison. Yan. Yun nga. Parang sa atin kasi, ay, bago kasi ako kumain kanina, nag-pray ako. Kayo ba, mga nag-pray ba kayo? Hindi po. Kaya pala kayo sumakit tiyan eh, hindi kayo nag-pray. Di ba, sabi niya, ako kasi pinakover ko ng blood ni Jesus to. Kunwari kayo, kumakain kayo sa mga turo-turo, tabi-tabi. Paano niyo muna pag-pray niyo, Lord, I plead the blood of Jesus sa mga isaw, ay, sa mga kwek-kwek na to, ganyan. Linisin mo po to, ganyan. Para talagang hindi kayo di ba? Kunwari kung may mga ganyan poison man, hindi kayo maapektuhan. Kagaya sa kay Paul, di ba sa Acts 28:5, naalala niyo yung kinagat siya ng ahas, tapos shinake niya lang, tapos hindi naman siya namatay. Di ba kasi there's power nga. Di ba kaya dapat nga daw, di ba yung lamok, pag kinagat daw tayo, paglipad daw ng lamok, kumakanta siya ng there is power in the blood. Di ba? Ay, hindi ko malagyan ng dengue to, may power yung blood ng tao na to. Di ba ganon? Kaya yun nga daw dapat, di ba, na dahil covered to ng blood, hindi tayo malagyan ng virus. That's number 10, power to give life. Yan. Na ang may kapangyarihan itong bigyan tayo ng buhay, di ba? Sa John 6:53, sabi diyan, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Kaya tuwing nagko-communion nga tayo, nare-renew yung buhay natin. Yan, sabi nga merong isang revival na nangyari sa Scotland, Scotland noong 1908. Tapos sabi niya he said, alam niyo ba yung tao lang na yun, ang sinabi niya lang, tinaas niya yung kamay niya, tapos sinabi niya, the blood of Jesus. Ayun lang yung sinabi niya. Tapos alam niyo ba, ang bilis ng Holy Spirit na bumaba sa kanila. Tapos nagka-revival na nag-spread na sa buong England. Anong sinabi lang? The blood of Jesus lang. Ganon ka nag-a-attract ng presence ng Panginoon, yung blood of Jesus. Kaya, grabe nga yung revival na nangyari. Kaya, ngayong buwan na to, bakit tayo puro revival? Tingin niya ba tayo nire-revive ng Panginoon? Kasi the purpose of revival is to evangelize. Tandaan niyo, bakit nire-revive ng Panginoon ng church? Kasi gusto niyang lumabas tayo, mag-share tayo na mag-share. Yan, kaya hindi tayo na-revive para, para lang mag-enjoy sa sarili natin. Kundi, ni-revive ka ni Lord para kapag lumabas ka, marami kang ma-sharean. Kaya sabi nga, di ba, yung si Jesus, di ba, kinurse niya yung fig tree kasi walang bunga. Kaya ang church daw, kapag, a church that fails to evangelize is like a fruitless tree. Para ka na rin talagang walang bunga kapag, parang tayong church tayo, para tayong fig tree na yun na walang bunga, kapag hindi tayo nag-share o nag-evangelize. Kaya, dapat tuloy-tuloy yung evangelism natin. Kasi yun yung ina-expect ng Panginoon sa atin na church niya. Kasi Christ shed His blood that all men might be saved. Di ba? Kaya, gusto ng Panginoon, kaya nga siya namatay, di ba? Para maligtas ang lahat. At kaya nasasaktan ang puso ng Panginoon kapag kinakalimutan natin yung pinaka-importante na work na binibigay niya sa atin, yung mag-share nga. Kaya sabi, the work of evangelism is generally fulfilled through preaching of the word. Pag nag-preach tayo, sharing personal testimony, ita-testimony mo lang kung paano ka na-saved, di ba? Evangelism na yon. Sending missionaries, yan, may mission tayo. Yan, and utilizing media. Pati yung mga pagpo-post natin, through that, nakakapag-share tayong gospel. Kaya sabi, like Paul, we are to become all things to all men. Kung ganun sila, pinapakibagayan natin sila para lang ma-share natin sila ng Word of God. Parang kami, kunwari, ang tanda na namin, pero bababawan namin yung sarili namin na bumaba sa edad na 12 years old para ma-share sila. Ganun. Kaya gagawin natin lahat ng paraan para sila, ma-win para kay Lord. Tapos number 11, power to dissolve battles. Yan. Siyempre, di ba, pag may mga alam mo may battle na nangyayari, ang pinaka-powerful na pwede natin gawin yun, yung mga tulong-tulong na prayers, mga prayer circle, di ba, i-plead natin yung blood ni Jesus, di ba? Kasi habang nag-i-intercede tayo, may ginagawa ang Panginoon sa battle na yon, di ba? Kaya ang kailangan lang natin i-declare, di ba, yung kayang gawin ng Panginoon, yung blood niya sa sitwasyon na yon. At makikita mo, pag uwi mo after ng prayer meeting, di ba, may ginawa na ang Panginoon. That's number 12, power to overcome. Yan sa Revelation 12:11, di ba? Sabi dyan, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Na alam natin, panlaban talaga natin yung testimony tsaka yung blood ni Jesus. Yan, kaya
Tsaka tandaan din natin yung 1 John 4:4, he who is in you is greater than he who is in the world. Kaya mas powerful tayo, di ba? Kasi sa kaaway. Kaya dapat i-claim mo na, wag mo isiping talunan ka na, kundi ilaban mo yan sa dugo ni Jesus. Kasi victory is mine. Yan. Tapos number 13, power to break the yoke of bondage. Yan, sabi dyan yung how much more the blood of Christ cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Di ba? Kaya yan nga na yung lahat ng mga bandage, di ba? Kagaya nito, sample ng bakit nagkakaroon ng mga bandage yung mga tao kasi people also open themselves to demonic power. Pag mga nag-horoscope, ganyan, nagkakaroon ng pagkakataon yung kaaway sa'yo, yung tumatawag ka ng mga psychic, ganon-ganon. Tapos, meron kang nagpapabasa ka ng palad, tapos nanonood ka ng mga demonic programs or movies or play certain board games. Yan, these things open the door to demonic activity. Kahit nga nung naglaro kami sungka nun parang demonic yung laro Kasi after nun, biglang nagkasakit kaming naglaro. Ganon. Kaya, may mga talaga, may mga, dapat tayong may wisdom tayo sa mga yung sungka na yun, galing Baguio pa. Alam niyo naman sa Baguio, daming katatakutan doon. Ang daming mga doon ani-anito, ganun. Yan. Kaya sabi nga kaya kahit nga sa mga nagta-travel sa inyo, ingat kayo sa pagbili ng mga souvenir. Kasi yung souvenir na yun, hindi nyo alam kung galing sa kung ano yun, sa kung sino, sa mga kukulam pala, ganun. Kaya yung bibigyan mo nun, bakit mula nang sinuot ko tong beads na to, sinundan na ako ng ganito, ganyan. Kaya, huwag kayong, ay, ang cute, ganyan. Ingat din kayo kung baka kung saan galing. Kaya that's yun nga, kaya kailangan natin, maging, kasi ang alam natin yung bloody Jesus, kaya niyang i-break lahat ng yoke of bondage. Nagkasakit kami ni Tino, naglaro kami sungka. Yung after ng year camp, bumili kami sungka sa Baguio. Tapos after namin laruin yun, pareho kami nagkasakit talaga na hindi kami makabangon sa kama, ang taas ng lagnat namin, gano'n. Tapos naisip ko, hindi kaya yung sungka to. Kasi parang yan lang naman yung namin ng ginawa ng mga nakaraan. Tapos yun, tinapon namin yung sungka. Biglang gumaling kami. Hindi ba ganun kabilis. Kaya minsan may mga ganong bandage, kaya gaya ng gaya sa singsing na sinabi ni Benin, di ba? O sa bahay, merong display doon kayong binili. Kala nyo, nagde-decor kayo ng bahay, pero galing pala sa makukulam yung item na yun. Yan, kaya wag kayong bibili basta sa tabi-tabi na, ang cute naman ito, ate magkano yan? 10? O sige. Yan yung mga 10 na mga ganyan, 10, gano'n. Ingat kayo doon kasi, yan yung mga item na gano'n, may mga yan. Pasok. Yan, tapos number 14. Ay, di ba, alam niyo yung tawag yung Diyos sa mga Katolik dito dati, yung Diyos na pinapasa-pasa sa mga bahay. Ano tawag doon? Basta yung, kunwari, etong week ba? Ganon? Dito yung santo na to. Tapos, sa susunod, sa kapitbahay naman, ganyan. Alam niyo yung ganon, sa papasa-pasa na ganon, nasusumpa yung mga bahay. May magkakasakit doon, tapos may sa kabila, may na magad. Yan, sa demonyo kasi yung ganong ritual. Tapos 14, power to remove burdens. Yan, yung lahat, di ba, ang bigat ng sala natin. Yung, alam niyo yung feeling na, yung picture. Yung sinisisi ka ng lahat, pakaya na yung picture. Yan. Yung parang sinisisi ka ng lahat sa, ikaw yung mali, ganyan-ganyan ka. Parang yung lahat ng guilt na, dahil sa akin, kaya naging ganito, dahil sa akin. Ang tawag dyan, bigat yan, burden. Yung parang may guilty feeling ka. Pero alam nyo, i-apply nyo yung blood ni Jesus kasi papalayain niya kayo sa lahat ng bigat na yun. Ayan, kaya, tas number 15, power to receive miracle. Ayan. Kasi nga, di ba, paano tayo nakaka-receive ng miracle? Through prayer. Dahil marunong tayo lumapit sa Panginoon, through His blood. Ito yung sa Hebrews 10:19. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, di ba? Tsaka yung kadugtong, parang sa Hebrews 4:16 na nakakalapit tayo sa Panginoon ng matapang kasi dahil sa dugo ni Jesus that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Bakit pwede tayong humiling sa Panginoon? Di ba? Kasi dahil sa blood yun. Di ba? Kaya pwede kang makareceive ng miracle every time na nagpe-pray tayo. Kaya tuwing luluhod tayo, mag-expect tayo na laging may miracle na gagawin si Lord. Kasi sabi nga, di ba, God hears and answers prayers because the blood of Jesus has cleansed us of our sins.
Kasi yung kasalanan natin, yun yung naglalayo sa atin sa Panginoon. Pero, dahil sa dugo ni Jesus, may access na tayo sa throne of grace. Kasabi nga rin ni R.A. Torrey, prayer can do anything God can do. For the arm of God responds to the touch of prayer. All the infinite resources of God are at the command of prayer. Mag-pray ka lang, lahat talaga kayang ibigay ng Panginoon. Di ba? Walang imposible. Sabi rin ni E.M. Bounds, only God can move mountains, but faith and prayer move God. Di ba? Kaya every time na nagpe-pray ka, gaano man ka-imposible yan, kagawa ang Panginoon. Sabi rin nga sa quote na to, the strongest one in Christ's kingdom is he who is the best knocker. Di ba? Kaya sabi nga sa Bible, di ba, knock and the door shall be open. Kaya dapat katok ka ng katok sa prayer kasi yan, ikaw yung magiging strongest. Di ba? Kasi ang dami mong nare-receive mula kay Lord. Tapos, number 16, power to renew and restore. May nababago sa'yo. Kagaya nga yung sinabi ko sa inyo kanina, yung lungs ni Papa, di ba, damage na. Mamamatay na daw siya after 6 months nun. Pero nabuhay pa si Papa ng matagal, di ba? Hanggang ngayon. Kasi binago ni Lord yung lungs niya. Nagkaroon ng parang baby daw sa linis. Tapos yung kahit yung mga puso natin, gano'n man to sobrang durog na. Lord, durog na to. Hindi na to na mare-repair. Pero hindi. Sa blood ni Jesus, kaya niyang i-renew and i-restore. Lahat ng yan. Tapos yung mind natin, gano'n man yung gulo na, kaya niyang ayusin yan. Kahit mga restoration din ng mga friendship, yung mga kailangan ng forgiveness, yung mga mag-asawa na maghihiwalay na, kayang i-renew and i-restore ni Lord lahat niyan. Kahit nga patay, kaya buhayin ng Diyos eh. Di ba? Kaya naman, lahat kaya ng Panginoon. Kahit yung mga backslider, kahit ang backslider, parang pili mo ang layo-layo na imposible na bumalik, i-plead mo yung blood ni Jesus sa kanya, babalik yan. Di ba? At kaya ni Lord i-restore yung mga ninakaw ng demonyo na taon sa kanya. Pati yung mga pamilya natin, di ba, gano'n man sila hinahawakan ng kaaway, pero i-command mo yung blood. Babaguhin, Lord, yung pamilya mo. Di ba? At number 17, power to open doors and for breakthrough. Di ba? Ayan, yung i-plead mo yung blood ni Jesus na, Lord, bakit ba ang tagal-tagal ako tawagan ng mga trabaho na to? Di ba? I-plead mo na yung blood ni Jesus. Gano'n kasi, ayan, doon na mag-open lahat ng mga doors kasi lahat ng mga hadlang matatanggal. Kaya yan, ipakita mo yung pinto, ayan. Yung mga pinto ng trabaho, pinto ng, Lord, asawa. Yan yung mga boyfriend, Lord, boyfriend. Yan, di mag-pray ka. I-plead mo na yung blood of Jesus, Lord. Please, ligawan na ako ng dapat manligaw sa akin. Yan. Yan. Kay Angelica ko to sinasabi, Dayan, Lord, boyfriend na. Dayan. Ilaban mo na kasi lahat ng hadlang, ganyan, matanggal na. Yan, tapos, yun din. Kaya paghabang tayo, maraming mga open doors, maraming paparanas si Lord kahit mga vision, mga supernatural things, ipaparanas niya yan sa'yo pag pinilid mo, pagka kinaman mo yung blood ni Jesus. Tapos merong ring dito, yung parang habang nagpe-pray daw siya, ang pangalan niya ay Thomas Lowery. Nung nagpe-pray siya, biglang nakita niya yung cross ni Jesus, tapos tumutulo yung dugo ni Jesus. Tapos, biglang after niya makita yung dugo ni Jesus, biglang nag-open yung Book of Life. Tapos nakita niya daw doon talaga yung pangalan niya, capital letters pa nakalagay, Thomas Lanier Lowery. Tapos parang na dahil doon sa blood, kaya nasulat yung pangalan niya. Kaya sobrang saya daw niya na nandun na yung pangalan niya sa Book of Life. Parang naalala niyo yung sinabi ni Pastor dati na daw niya yung blood. Dito kasi sa vision niya, habang nagpe-pray, hindi niya alam kung vision ba o nagpe-pray kasi siya na habang tumutulo doon yung dugo ni Jesus, nararamdaman niyang pumapatak, ganun. Tapos yung kay Pastor naman, di ba, niya yung sa kamay niya, na yun yung reason ba't siya makakapasok ng langit. Kaya di ba, tandaan niyo tayo, nakasulat na yung pangalan natin sa Book of Life dahil sa dugo ni Jesus. Di ba? Kaya, sabi niya, napakasaya daw talaga nung nakita niya yung pangalan niya doon. Yan, tapos number 18, power to heal financially. Last na to. Yan na, ito yung pinakamaganda sa lahat, di ba? Parang may problema tayo sa finances, di ba? Alam din naman natin, di ba? Sabi sa kanta, let the poor say, I am rich. Kasi di ba, sa ginawa ni Jesus sa krus, in-exchange niya yung poverty sa riches. Kaya dapat wala nang manatili sa ating mahirap kasi kinuha na ni Lord yung lahat ng poverty. Kaya sa blood ni Jesus, makaklaim mo yung mga financial na pagpapala.
Yan, kaya yung ano mo, yung wallet mo, ikaw wallet ka, ang tagal-tagal mo nang laging walang laman. I plead the blood of Jesus sa wallet na to. I plead the blood of Jesus sa Gcash na to. Mapupuno ka na kayo in Jesus' name. Lahat ng hadlang ng kaaway, kapit ng kaaway sa wallet ko na to, matanggal, Jesus' name. Mapupuno ka, talagang hindi na kita masasara sa sobrang dami ng darating na pera, di ba? Kaya i-release nyo yung mga verses natin, di ba? Ng provision ng Panginoon. Yan, tapos, sabihin nyo, ikaw, demonyo, di mo matatouch tong wallet ko na to, laging may laman to. Yan, tapos, yan, di ba, kaya nga sabi dito sa Hebrews 12:24, and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the blood of sprinkling, which speaks something better than that of Abel. Di ba yung dugo ni Abel nagsalita? Sabi nung dugo ni Abel, hustisya, hustisya. Pero, parang naghihigante. Yung dugo ni Abel. Pero alam nyo, sabi daw dito sa verse na to, yung dugo ni Jesus, mas maganda yung sinasabi. Anong sinasabi ng dugo ni Jesus? The blood of Christ not only redeems, sanctifies, and purifies, it also speaks. At anong sinasabi ng dugo ni Jesus? Christ's blood speaks to God for forgiveness, justification, reconciliation, and redemption. Pag sinasabi ng kaaway na wala ka ng pag-asa, makasalanan ka, ganito ka, ganun, sasabihin mo, I plead the blood of Jesus, di ba? Doon kasi, pag sinabi mong blood, sumisigaw yun ng pinatawad na ako, nilinis na ako, okay na ang relasyon ko sa Panginoon. Kaya pagka sinabi mo yung blood, tameme na yung demonyo. Kasi wala na siya magagawa. Dahil yung Christ, dugo ni Jesus na to ay nagsasalita ng kapatawaran, di ba, sa mga kasalanan natin. Kaya sabi nga, remember what God has done to wash your sins away, redeem you, heal you, and give you joy on this earth. Every blessing you enjoy is through the blood of the Lamb. Di ba kaya napakasaya na dahil sa dugo ni Jesus, ma-enjoy natin lahat ng mga benefits na ito. Kaya naman, di ba, wag na wag niyong kakalimutan to pray, di ba, yung blood ni Jesus sa araw-araw nating buhay. Hindi daw yun ritual, kundi, di ba, ikaw ba, pag naligo ka ngayon, next week ka na maliligo? O next month na? Di ba, araw-araw naliligo ka, araw-araw, nagpapalit ka ng damit. Ganon din sa pagpe-pray natin, hindi yun ulit-ulit na lang magpipilid ng blood, kundi everyday kasi brand new day na naman to para ilaban mo yung mga bagay-bagay na ginagawa, di ba, nangyayari sa mundo at sa paligid. Kaya, tandaan nyo na ilang beses nyo man gamitin yung blood ni Jesus, it will never lose its power, di ba? Napaka-powerful pa rin niya every time. Banggitin mo palang mangingilabot ka na dahil grabe yung power ng topic na to, di ba? Kaya, yun, lagi niyong igawing weapon yan, ano mang ginagawa ng kaaway, i-apply natin yung blood.